Yun lang kasing argumento ko. Mapapansin ninyo, wala man lang isa sa kanila na tumayo na kontrahin yung mga sinabi ko. Wala pong kumontra eh. Sinabi ko puro mali ang ginawa ng House of Representatives. Inisa-isa ko lahat ang pagkakamali. Wala man lang tumayo na sabihin, mali ka naman dyan. Doon sa zona ng Pangulo, kaya nga unang-una ako, kahit tignan niyo records, unang-una akong tumayo ng standing ovation nung sinabi niyang mahiya kayo. Yeah. Kasi kami yung sinasabihan niya noon. Oo. Yeah. Diba? Kasi kayo So, yung ano. Oo. Tapos, lumabas naman yung ibang mga miyembro ng House of Representatives, imbestigahan daw. Eh sino iimbestigahan natin? Eh kami nga, tayo nga yung sinasabihan na mahiya kayo. Well, of course, I still feel bad, and it was again a sleepless night for me, trying to figure out bakit ganon ang naging actions ng Senado. Okay, so ito po yung ating mainit na topic ngayon, no? Una nating pag-uusapan ay ito ngang si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang interview pagkatapos ng ang kanyang privilege speech doon sa Senado at ang kanyang desisyon na he voted yes, okay? Na yes, i-dismiss na itong impeachment trial na ito. At naging tagumpay naman ang desisyon ng Senado na talagang totally dismiss na itong impeachment trial na ito. At hihintayin na lamang ang Supreme Court kung marireverse pa ito. Sa ating pagtingin dito ay medyo malabo na kasi unanimous decision na nga ito eh. Okay? So, marami pa tayong matututunan dito sa interview ni Senator Marcoleta. Okay? Pakikinggan natin yan at ire-react natin yan. Okay? Pangalawa na ating pag-uusapan ay patuloy pa rin nagpapa-interview itong si Toby Tiangco at patuloy pa rin niyang binubuking ang mga kabalastugan dyan sa House of Representatives, no? Nasabi niya na bakit naman kayo pumapalakpak dyan nung sinabi ni Bongbong Marcos na mahiya-hiya naman kayo na tayo naman yung sinabihan dyan, mga kongresista, di ba? Tayo yung may salarin. Bakit kayo pumalakpak? Sabi ni Magalong, mga manhid yan. So, maganda to ha, kasi ire-react natin itong si Toby Tiangco at ibubuking nitong si Toby Tiangco ang mga kagaguhan dyan sa House of Representatives. Okay? At remember, itong si Toby Tiangco, kaalyado ito ng mga Marcos dati at itong si Speaker. Okay? Papahiya sila dito. At ito, last but not the least, itong inyong si Laila de Lima, nag-react na siya dito sa desisyon ng Senado, no? Na hindi siya sang-ayon dito sa desisyon ng Senado at yan po ang ire-react natin, ang kanyang hinanakit na hindi raw siya nakatulog sa sakit ng kanyang dibdib. Okay, so yun po ang topic natin ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ito, simulan na natin ha. Unahin muna natin si Senator Marcoleta. Okay, Senator, pasok. Magandang umaga sa inyo, Joel at saka Weng. Kamusta tuhod nyo? Ang tagal yun nakatayo kagabi, Senator. 4 oras, matindi, matikas pa rin. Ano? Pero tama bang isipin na wala na, patay na
ang impeachment complaint? Kasi yun ang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros kanina sa aming panayam. O meron pang mga naniniwala na kapag ni-reverse na Supreme Court ang kanilang sarili, kaya pang hugutin po yan doon sa archive. Ano ba ang tamang impression doon, Senador? Tama naman yan. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili, di pwedeng mabuhay yun, Joel. Pwede pang hugutin sa archive. Kasi sinasabi ni Senador Risa, napakahirap daw po hugutin yung mga naka-archive daw. Majority vote, Kailangan pa ng majority vote, Senador Dante. Alam mo naman yan lahat, pinahihirap niya paano namang maghihirap yun pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun Pero sa tingin nyo, boboto yung mga senador na bumoto kahapon na i-archive, na hugutin sa pagkaka-archive yung impeachment complaint? Hindi na sila magbabago o magbabago sila ng position eventually? Ang ibig mo sabihin, pagka nag-reverse ang Supreme Court, bobotohin pa namin yun? Yes. Hindi na bobotohin yun sapagkat ni-reverse nga ng Supreme Court ang sarili kung talagang mangyayari yun. Di ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Automatic dapat yon. Magiging automatic yon, bagamat mayroon pang isang issue na pinag-uusapan dyan. Ano po? Sapagkat kinwalify ko bago ko ipagpatuloy ang aking pagsasalita, na yung impeachment proceedings na ginawa noong 19th Congress Senate, hindi naman nakatawid do sa 20th Senate na ngayon ay kinabibilangan ko. Kaya kailangan tingnan pa rin yun. Kaya bago ako magtapos, pinilit kong ipaunawa yun na mayroong isang issue pa doon na hindi na-settle. Sapagkat yung impeachment proceedings na pinasimulan noong 19th Congress, kasamang namatay nung mag-expire ang 19th Congress noong June 30, 2025. Isa yun na dapat na isaalang-alang. Continuing body naman daw po ang Senate. Ayun na sinasabi nila sapagkat ang ginagamit nilang kaso ay yung kaso ng Arnold versus Nazareno na 1950 case. Kinakailangan may paliwanag niyo sa ating mamamayan. Yung 1950 case na yon na sinabing continuing body ang Senate, ang prevailing constitution natin doon, 1935 Constitution. Ang ibig sabihin niyan, 24 na senador, yung ikatlong bahagi niyan o 8 ay binoboto natin every 2 years. Ibig sabihin, ang palaging natitira doon, 16 majority. Yes, oo. Kaya pwede nilang ipagpatuloy ang gawain nila dahil merong majority kahit anong panahon. Ngayon ay kalahati. 12. Kalahati ngayon ang quorum. ini-elect natin every 3 years. Ibig sabihin, 50%. Walang quorum. Kasi ang quorum mga kapuso, 50 plus 1. Kaya nga, ayaw kasi nilang ipaliwanag yun. Hindi ko malaman kung napakasimple lang naman nun, hindi nila kayang intindihin. So, Senator, pinipilit nilang continuing. Halimbawa, Noon, pero ngayon hindi. Okay. So kung halimbawa, magsabi niyo magkaroon ng milagro, bumaliktad ang Korte Suprema, magiging prejudicial question pa pala ito kung pwedeng tumawid o hindi. Yes, ma'am. Magiging issue pa yan. So mahaba pa pala ito. Ayoko na lang kasing banggitin yun kasi mako-complicate na naman. Yun lang kasing argumento ko. Mapapansin ninyo, wala man lang isa sa kanila na tumayo na kontrahin yung mga sinabi ko. Wala pong kumontra Sinabi ko puro mali ang ginawa ng House of Representatives. Inisa-isa ko lahat ang pagkakamali. Wala man lang tumayo na sabihin, mali ka naman dyan. Ganitong ginawa nga. Wala Meaning to say, agree sila sa explanation mo na tama ka. Sobrang daming mali itong HOR. Agree sila dyan. Okay. Kaya nga ang paghalimbawa ko na lang, Joel, Weng, para madaling maunawaan ng mga kababayan natin, ang niluto niyong kanin, hilaw O ipipilit mong kainin naman sa sila. Diyos ko naman, hilaw na. Paano mo naman kakainin yan? Gawin na lang nating maganda ka. O iluto niyong mabuti. Tapos magkikita-kita rin naman tayo. Tsaka natin pag-usapan. Kaya naging hilaw yan kasi minamadali. Desperado na kasi yung dambuhalang bunjing dyan
Ito lang, Senador. Pinipilit. Senador, ito lang. Buti napapayag po kayo na palitan yung wording from dismiss to archive. Ba't kayo napapayag, Senador? Hindi kasi naging masyado silang technical, hindi nga naman makita yung motion to dismiss. Alam niyo, maski naman sa karaniwang pangyayari, sa amin naman nakadirekta talaga yung order ng Supreme Court. Sabi niya, this is immediately executory. Sino bang ahensya ng gobyerno ang pinatutungkulan nun ng desisyon na yun? Kami na lang eh. Hindi niya naman ibibigay sa House of Representatives yun. Correct. Kaya pwedeng i-dismiss na lang namin kung hindi sila masyadong magiging legalist o kaya technical. Kaya lang sinasabi na wala namang motion. Sige, para lang, huwag na tayo magtalo-talo sa tumaba ng umaba ito. O kung ano man ang gusto ninyo na salita na magiging consistent na rin doon sa desisyon ng Korte Suprema na ito ay bigyan na natin ng closure sapagkat dineklara nilang unconstitutional, void ab initio, violative of due process. Aanhin mo ang isang bagay na tinuringan ng Korte Suprema na wala namang kabuhay-buhay. Okay, sige. Ito lang, nakikita niyo ba, Senator Marcoleta, na pwede pang the same complaint may pag-asa pa itong umusad sa February 2026? After the one-year bar Yes. rule. Nasa sa kanila yun, Weng. Basta iluto lang nilang mabuti yung kanin, katanggap-tanggap, hindi hilaw. Yun lang naman Ba't hindi sila meron pa sila 6 months bago mag-February 2026. Di ganda na nila yung luto. Dagdagan nila ng siguro tubig. Kasi kulang sa tubig O kulang sa paapoy, halimbawa. O kaya isangag. Kasi pagka hilaw po yung kanin, pwede naman daw po isangag. Hilaw pa rin. Hindi, hilaw alam pa mo, rin. kung hilaw talaga, pag sinangag mo, medyo lalong titigas Ganun ba yun? Joel. Medyo maduduro. Pero Senator, may punto kayo doon na halimbawa, nakakuha nga ng sapat na numero, hindi na kailangan idaan sa Committee on Justice. Yung punto na kailangan may personal knowledge yung mga pumipirmang kongresista doon sa laman ng complaint. Isipin mo, yun nga yung hiningi ng Korte Suprema. Alalahanin po ninyo na 11 impormasyon ang hiningi ng Korte Suprema mula sa kanila. Ang pinaka-importante doon yung 4. Ayaw nilang ibigay. Mistulang sinabi nila sa Korte Suprema, wala kayong pakialam dito. Amin ito. Alam mo kung ano yun? Tinatanong lang ng Korte Suprema, sino pong komite o sinong opisina ang gumawa nito? Yung articles of impeachment. Yung buong impeachment, constituting the articles of impeachment. Ba't naman ayaw mo na masabihin sa kanila? Masama ba yung ang gumawa po nito ay yung pong mga waiters po sa South Lounge ng House of Representatives? Di ba? Yung pong opisina na Secretary General po, tumira niyan. Di ba? Okay, ito lang Senator Marcoleta, kasi maraming nagsasabi may mga mali doon sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil nagdagdag daw sila ng mga Weng, nagdagdag sila ng mga alituntunin na hindi naman daw tinatakda sa saligang batas sa issue ng impeachment. Senador, anong masasabi niyo po doon? Alam mo, tinulungan na lang sila ng Korte Suprema kung paano ang paglalatag, kung paano ang pagluluto ng kanin na hindi hilaw Kasi nga puro hilaw nga ang ginawa. Isip-isipin mo naman, nakalagay nga sa rules namin, kapag ka natanggap na ng Secretary General, immediately i-repair mo na sa opisina ni Speaker. Akalain mo inamin nila, ni-repair nila simultaneously, mahigit 2 buwan. Immediate ba yun? Pagkatapos sabi, i-include mo doon sa order of business within 10 session days. Binilang nila kunwari 10 session days, pero sa katotohanan, 11th session day yun, Joel. At saka hindi talaga nakalagay sa order of business. Meron akong kopya Inaamon ko nga silang lahat. Kung talaga namang matibay-tibay ay mga senador na ngak-ngak. Ba't di na tinignan yung order of business kung nandun? Para kontrahin nila ako. Senator Marcoleta, sabi mo wala sa order of business. Eto edi para makita natin kung ito ang pinagsasabi ng Solicitor General. At ang pangatlo, i-repair mo kanya sa Committee on Justice kahit na 1/3 pa ang pumirma. Ni-repair ba? Hindi. Okay. Bakit
bakit nila sasabihin ngayon na mali ang Korte Suprema? Sila nga ang mali eh. Senator, meron pong nasa kami na ulit ng Supreme Court ang bola nito dahil do sa MR. Pabor ba kayo kung halimbawa, dahil sa mga panawagan po na magkaroon ng oral argument sa issue ito para maging malinaw ba ang discussion? Sino nananawagan? Si Christian Monsod. Kailangan daw po na magkaroon ng oral argument para mas malinaw yung takbo ng discussion sa Korte Suprema. Anong lilinawin mo doon? Maling-mali nga. Maling-mali na nga ang ginawa ng House of Representatives, hindi sinunod ang sariling tuntunin, kinakailangan mag-oral argument pa yun. Napakasimple naman eh. Wala ngang isa mang kumontra sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng violations ng House of Representatives na inisa-isa kong i-point out. Ito ang pinakasimple. Walang verification yung complaint. Alam mo sa rules namin, pag walang verification, it will be considered as a mere scrap of paper. Doon lang patay na yung impeachment complaint. Eh. Okay. Walang kumontra kahit isa. Nakita nila talagang walang verification. Eh. Okay. Sige, hanap pa tayo na ibang... Imagine that one ha. Diyan lang pinatay. Verification na argument. Wala. Wala na. Ano pang aasahan yung argumento dyan? Kakataon, Senator, na malawig na mapag-usapan po ito. But in the meantime, salamat sa oras po ni... So, yun po ang napakinggan nyo kay Marcoleta ha. Basta si Marcoleta, wala kayong lusot dito. Okay? Ito naman, punta naman tayo dito kay Toby Chanco na patuloy pa rin nagpa-interview sa mga kabalastugan ng House of Representatives. So ito, Toby Chanco, pasok. Ayan. Tuwang-tuwa kami dito sa ulat na finally magkakaroon ng malawakang reforma sa pagbuo po ng national budget. Kinakasa na po dyan sa mababang kapulungan, and I think the Senate is soon to follow. Balikan lang po natin yung nangyari kasi nung 2025 kung bakit. Repasuhin lang natin ng konti. By your own observations na I think this is one of the reasons you gave kung bakit hindi nyo po sinuportahan yung liderato muli dito sa 20th Congress ni House Speaker Martin Romualdez para lang sa kaalaman ng ating taga-subaybay. In your own words, ano ba nangyari nung mga nakaraang mga pagbuo ng budget po natin, particular 2025, 2024, by your own experience? Okay, di ba doon tayo sa 2025 budget, di ba? It has been described by a lot as the most alam naman natin, no? Malaking naganap na kabalastugan, sasabihin na nating corruption, diyan sa mga blank items na ito, no? Ngayon, pakinggan natin itong si Toby Chanco. Ano talagang nangyari diyan? Budget in Philippine history, di ba? Yes. Diyan na nga lumabas yung mga issues na tinanggalan ng pondo, yung PhilHealth, at yung... Isa yun billions of pesos yung tinanggal ng budget ng PhilHealth yun hindi yun nagugustuhan ng taon bayan. Iba pang mga ahensya na dapat hindi tanggalan ng pondo do. Hindi lang naman ako nagsabi niyan, talaga may problema tong budget na to. Kung hindi, pati executive branch, di ba? Sabi nga nila, hindi na nila nakilala yung budget pagbalik sa kanila. At ang isa sa pinaka malaking problema dito is kung titignan natin is yung mga flagship projects, no? Yung dapat malalaking proyekto ng gobyerno, yun ay tinanggalan ng pondo at inilagay sa unprogrammed appropriations para maisingit yung mga proyekto, di ba? Na tinatawag nating insertions, di ba po? So, dapat magka-reforma doon sa budget, no? So, dapat mapaliwanag muna natin sa ating mga kababayan ano po ba yung proseso ng budget at ano po ba yung insertions. No? Ang budget po, ang nagpropose po niyan is yung executive branch of government sa ilalim po ng ating Pangulo. So kung ano po yung budget, ipapasa po yan muna sa House of Representatives, no? Yung proposed budget. So meron dyan, ito po ang dapat gastusin sa edukasyon, ito dapat gastusin sa lahat ng departamento ng gobyerno. Ayun, hindi po pwedeng lakihan ng House of Representatives or ng Senado yung proposed budget. Ibig sabihin, simplihan natin, kung 100 piso lang yan, 100 piso lang yan, yung total na budget. Ang pwede lang gawin ng House of Representatives or ng Senado is yung mga items ilipat from one department to another department. For example,
sasabihin, itong pondo sa, example lang to, itong pondo sa agrikultura dapat nating taasan. Pero meron kang pagkukunan, hindi mo matataasan yung agrikultura kung wala kang babawasang ibang departamento. Okay? So, ang nangyayari po dyan is, ang nangyayari doon sa 2025 budget, madami binawas na mga priority projects ng gobyerno, yung mga flagship projects o foreign assisted projects, at inilagay kung saan mga proyekto. No? Hindi naman po lahat ng amyenda ay masama. Okay? Meron din naman mga kinakailangang amyenda dahil ma-realize throughout the budget process, sa dami ng nagtatanong na congressman, sa dami na nagbibigay ng inputs, may makikita doon na ay mas mabuting gastusin to dito. O may makikita doon na itong departmentong to, last year hindi naman nila nagastos yung pera, bakit natin bibigyan ng ganyang kalaking pondo ulit this year? So ilipat natin doon sa nakakagastos ng pera. Bakit ba mahalaga yung paggastos ng pera? Dahil yung paggastos ng pera ng gobyerno, yan ang paraan kung paano binabalik sa taong bayan yung serbisyo. Correct. Pag hindi po nagastos ng isang departamento yung pondong nakalaan sa kanya, ibig sabihin hindi niya na ibabalik sa taong bayan bilang serbisyo yung buwis na binayaran ng tao. So, yun po ang dapat nating intindihin. No? Ngayon, ang nangyari po dito is, 2 beses po makakapagsingit ng amyenda. Okay? Isa doon sa small committee, sa Kongreso, sa House of Representatives na binubuo lamang ng 4 na tao, na ang namumuno dyan is Chairman ng Committee on Appropriations, na noon ay si Saldico, tapos Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader and Minority Leader. Yan yung unang pagkakataon na magsingit ng mga items doon sa budget. No? Ang pangalawang pagkakataon is yung BICAM. Okay? Mangyayari po yung BICAM kapag pinasa po ng House of Representatives yung budget at pinasa po ng Senado yung budget at merong pagkakaiba doon sa kanilang pinasang version, mangyayari po yung BICAM. So noong una, nakatuon yung mga tao at yung mga komento at kahit yung mga proposal doon sa pagbubukas ng BICAM. Isa sa publiko po yung BICAM meeting. Ngunit, ang hindi po nila nalalaman ay yung small committee ang nauuna na magsingit. Okay? At yan ay House of Representatives lang. Okay. Yung BICAM, hindi naman sa dinidepensa ko, at least merong BICAM report yun, di ba? May BICAM report yun. Yan, yung pinapakita nyo ngayon, yan yung BICAM report na pinirmahan ng lahat ng mga BICAM members. Okay? Ang problema doon sa small committee, hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang report ng small committee na yon. Ibig sabihin, ang mangyayari po sa amin, di ba, magdidebate kami, ang tagal, nagpupuyat yung mga congressman para tumulong, para mapaganda yung budget, tapos magkakaroon kami ng tinatawag na committee amendments. Ibig sabihin, pagkatapos pakinggan ng committee yung mga inputs ng budget hearings, kongresista, hindi, during the budget hearing magkakaroon ng period of committee amendments. Okay? Lahat ng batas ganyan. Lahat ng batas. Pagkatapos ng period of committee amendments, kasi yung committee amendments, yung committee chairman o yung sponsor ang magsasabi, ito po yung mga gusto kong amend. Ito yung mga mukhahi kong amyendahan. Pagkatapos ng period of committee amendments, magkakaroon po yan ng period of individual amendments. Ibig sabihin, yung individual lawmakers ay sasabihin, ganito po yung amyenda ko. Sa lahat ng batas yan, lahat ng batas. Ngayon, pagdating sa budget, ang gagawin po namin is, pagkatapos ng individual amendments, pag sinara po yung period of individual amendments, di nakatala po, naka-record po kung ano yung committee amendments, naka-record po yung individual amendments kung tinanggap ito o hindi. Tapos, tsaka pa lang namin aaprubahan on second reading. Okay? So kung ano yung inaprubahan namin on second reading, sa lahat ng ibang batas, hindi na po mababago yan. Yan na yun. So, ipiprint na yan, yan na yun. Ang problema po dito sa budget is, committee amendments, hindi po namin gagawin yung individual amendments. Magpo-form po kami ng committee ng 4 na tao, yun yung tinatawag na small committee na sinabi ko kanina. Tapos sila ang papahintulutan
na mag-amyenda. Gumalaw. Tapos, Oo. hindi pa namin nakikita yung amyenda, aaprubahan na namin on second reading. So kung ano man yung inamyendahan, parang binigyan mo sila ng blanket authority. Authority, correct. Kayo nang bahala kung ano yung gusto baguhin dito sa inaprubahan namin. May advance approval na po. So para kang pumirma ng blankong cheque na, ito yung cheque, pinirmahan na namin, kayo nang bahala maglagay kung anong halaga gusto nyo dyan. Yeah. Oo. So, yun ang sinasabi ko, no? At okay, bumalik tayo doon sa SONA, di ba? Doon sa SONA ng Pangulo, kaya nga unang-una ako, kahit tignan niyo records, unang-una akong tumayo ng standing ovation nung sinabi niyang mahiya kayo. Yeah. Kasi kami yung sinasabihan niya noon. Oo. Yeah. Di ba? Kasi kayo So, yung ano. Oo. Kasi mga kasamahan mo ang mga corrupt di ba? So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ibig sabihin ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo mga corrupt. Sabi niya, kami nang pinatutungkulan doon, mga kongresista. Mga kongresista na merong budget ni speaker. Di ba? Mahiya kayo. Tapos, lumabas naman yung ibang mga miyembro ng House of Representatives, imbestigahan daw. Sino iimbestigahan natin? Tayo nga yung sinasabihan na mahiya kayo. Tsaka doon sa wording, di ba? Meron siyang... Yeah, yan nga ang ating question ngayon. Itong House of Representatives, nandyan galing yung mga congressman na hinuhut-hutan ang pera ng taong bayan dito sa mga proyekto nila. Marami silang mga nalikom na pera dyan. Bibigyan siguro sila ng share ng kanilang mga contractors. Yan ang mga narinig natin. So, ang tanong, kasi iimbestigahan sila ngayon, kung sila rin ang mag-imbestiga ng kanilang sarili, patay tayo dyan. Dyan tayo. Yan nga ang problema natin, no? Sila lang ang mag-investigate. Wala na talagang pag-asa tong bayan natin. Sinabing initiative. Meron siyang sinabing errata. Bago niya sinabi yung SOP tsaka kickback. Sino ba ang gumagawa ng initiative at errata? Kongreso yon. Yan ang simula ng speech niya. Pag huli doon sa patapos ng portion na yon, sabi niya, ibabalik ko sa inyo. So, he started with items na kongreso lang ang makakagawa at sinabing ibabalik ko sa inyo. So, sino yung mahiya kayo? Kami yun, di ba? So, ang sinasabi ko, kung talagang gusto namin malaman kung ano naging problema ng 2025 budget, ipalabas muna nila kay Congressman Saldico, who was the chairman of the Committee on Appropriations at the time, yung mga amyendang ginawa doon sa small committee noong 2025 budget, di ba? Kasi kung hindi nila ilalabas yan, wala, naglulukuhan na lang kami dyan sa investigasyon o reforma. Wala talaga. So, Kong Toby, is that the reason why you, together with Kong Albi and Kong Frasco, decided to be independent? You are not in favor... Kasi, ayaw na nila. Hindi na nila kaya makita itong mga kabalastugan na ginagawa ng mga galamay ni Tambaluslos. Totoo yan eh. Kumbaga yung pamamalakad nung 19th Congress, hindi kayo natuwa, specifically because of the budget. Yes, especially with the... Kasi yung budget, yan ang paraan. Buti pa nga meron pang mga kongresista na katulad ni Toby na makokonsensya. Diba? Sila Frasco. Buti pa sila, may konsensya pa ng gobyerno na magbigay ng serbisyo sa tao. Correct. Diba? Pag hindi ayos yung budget, hindi mo matutugunan yung mga pangunahing problema ng ating mga kababayan. Okay, so very clear, no? Ang ganda na pagka-explain ni Toby Chanco doon, no? Na very obvious na meron talagang korupsyon, inaabuso ang taong bayan. Hindi ko nga maintindihan kung ito ba ay talagang siseryosohin ng House itong investigation na ito. Hay nako, wala na tayong pag-asa dyan. Kung sila lang ang mag-investigate sa kanilang sarili, ang tawag natin dyan, cover up na lang siguro.
Sila na ang mag-cover up sa kanilang sarili, di ba? Kasi ang nagbigay ng budget si Tamba eh. Di ba? Eto, panoorin rin natin itong babaeng walang pahinga. hindi nga siya nakatulog eh. Kaya sinabi kong babaeng walang pahinga kasi hindi siya nakatulog sa desisyon ng Senado. Sobrang nasasaktan siya. Si Dilima. Dilima, pasok. Makakausap po natin ngayon House Prosecutor o sana magiging House Prosecutor and ML Party List Representative Laila De Lima. Congresswoman De Lima, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Magandang gabi sa mga nanonood. How are you feeling, Congresswoman, one day after the vote doon po sa Senado? Well, of course, I still feel bad, and it was again a sleepless night for me. You feel bad kasi bias kayo eh, 'di ba? Sana pinakinggan nyo at inintindi nyo yung sinabi ni Marcoleta sa kanyang privilege speech para mabawas-bawasan naman yung mga sakit ng dibdib nyo. Trying to figure out bakit ganon ang naging actions ng Senado. Sarado ng isip ninyo eh. Yung mga nagiging observation na minadali. Why do they have Hindi minadali, sarado lang ang isip ninyo. To do that? Nung una, pinapadismiss na naman, and then it was modified or amended to just archiving. But the result is still the same. Yung para bang binabaliwala talaga nila yung hindi ba nibaliwala? Kasi kung binabaliwala, hindi na sila nagdebate. Impeachment complaint o yung articles of impeachment, even if they know very well that there are still pending motions for reconsideration. Pero alam na nila, kinonsider na kasi hindi na yan marireverse sa Supreme Court, Dilima. Unanimous nga eh. Mirakulo na kung babaliktad pa ang SC. Are filed by the OSG on behalf of the House of Representatives. The motions for reconsideration and intervention filed by a group led by Akbayan Representative Percy Sendanya at the Tindig Pilipinas, and the third one was the one filed by Sambayan, headed or spearheaded by former Senior Associate Justice Tony Carpio and former Justice and Ombudsman Conchita Carpio Morales, among others. So why the rush? Now, it's still very much part of the process, the judicial process before the Supreme Court, notwithstanding na meron nakalagay doon sa dispositive portion na immediately executory, but it doesn't mean final na close na for any plea for reconsideration. Meron ho kayong sinabi sa isang interview kahapon ata yon, Congresswoman, na tila nagtataka kayo hinggil dito sa pagboto ng Senado bilang mga senador at hindi sa ilalim ng tinatawag na impeachment court. Kindly expound. Okay. Kasi yung articles of impeachment, tinasmit sa Senado, which in turn convened as an impeachment court sometime in June 10, and then June 10 nga yung action nila na i-remand muna sa House of Representatives yung articles of impeachment. So, their authority to act on any matter, on any pleading, on impeachment, pertaining to impeachment, wouldn't necessarily pertain to there being an impeachment court. Now, as a Senate, as a plenary, Senate, which is basically legislative function, why do they have to tackle that as a non-impeachment court when it is about impeachment matter? It's about whether or not to dismiss. Hindi, Dilima. Sisimulan pa kasi nila. So they have to decide kung magiging impeachment court sila. Yun ang punto doon. Diba? Because wala naman sa kanila ang articles of impeachment, nandoon man sa House of Representatives. So kahapon ang pinagde-decide nila kung meron bang magaganap na impeachment trial, yun.
Kaya nag-act sila as a Senate kahapon, hindi as an impeachment court. Whether or not to lay on the Malinaw naman yun eh. Kayo lang talaga yung bingi. table, whether or not to archive the impeachment case. It's about Ano the ho, impeachment. ano ho ang dapat And na therefore, naging proseso? ultra vires, parang ultra vires. Wala sa kapangyarihan ng Senado exercising its regular legislative functions as a plenary and not as an impeachment court to tackle any matter pertaining to impeachment. So to me, that's ultra vires, beyond their authority. Ano ho ang... Alam mo, Dilima, di mo maintindihan eh. Saka sila saka sila magiging impeachment court kasi kapag magde-decide na talaga sila, kapag ililitis na yung impeachment trial, yung kahapon, that's when they decide kung talagang susundin nila ang Supreme Court o hindi. So hindi kailangan mag-impeachment court sila. Palagay ninyong Malinaw tamang yun eh. naging proseso, kahit na po siguro sabihin natin, ito din ang magiging ending, na yung 7 na nanalo out of the 12 ay manumpa and then magkaroon ulit ng impeachment court bago magkaroon ng botohan. Would that have been the right process? I'm sorry, Pinky. Choppy? You're coming in choppy? I did not quite understand. Opo, I'll Pakiulit repeat. po. Pakiulit po. Ano ho kaya sa palagay ninyo ang tamang proseso dun sa inyong binanggit kanina na this was tackled by the Senate and not the impeachment court? Should they have? Dapat hubang nanumpa muna yung 7 doon sa 12 nanalo bilang senator judges and then convene as an impeachment court bago po nila itakel o bumoto hinggil dito sa naging desisyon ng Korte Suprema? Sa tingin ko po. Kasi that's an impeachment court. Senate is an impeachment court. And since may mga bagong miyembro, Hindi nga impeachment court, hindi nga sila nagdamit ng robe. so pinasumpa muna nila. Pero ang nagiging excuse kasi nila is that the Supreme Court said that the impeachment court, Senate as an impeachment court, did not acquire jurisdiction. But then again, hindi pa final yung ruling na yan. So the status is that yung Senate is still an impeachment court. When talking about impeachment matters, kasama na dyan yung pagbabasura, pag-archive, pagsususpend, o anuman tungkol sa impeachment. Congresswoman, what are the chances you think na mabuhay pa itong archived impeachment complaint? Well, marami nga nagsasabi na wala ng pag-asa. Suntok sa buwan na. Especially so na it's unanimous. Pero kami po na Mga umaasa ka. for impeachment, pinaglalaban no talaga namin yung bagay na ito, yung issue na to na napakahalaga, ay hindi po kami nawawalan ng pag-asa na the Supreme Court, Habang may buhay, may pag-asa. if only they would really study very well, evaluate the merits of the arguments, strong, valid, and convincing arguments raised in those motions for reconsideration, especially the one filed by the Office of the Solicitor General, siguro naman maiisipan nila na pwede pa nilang i-reconsider kasi may mga mali nga, lalo na sa mga facts. So tama si Senator Kiko Pangilinan, kung mali ang pagkakaintindi mo Tama si Kiko kasi kalyado mo yan. sa mga facts, pwede mali rin yung mga magiging ruling mo pagdating sa batas, yung sa merits. Kasi mali nga yung basehan. So if they realize that, if they accept yung mga miyembro ng Supreme Court, either unanimous or majority of them, ma-realize nila. Paano yan? Hindi sila sang-ayon. Kaya nga majority. Alam nga naman, Dilima, mas magaling ka pa sa mga members dyan sa Supreme Court. Di ba? Matanggap nila na nagkamali sila doon sa mga crucial facts, then may pag-asa talaga na i-reverse nila ang sarili nila. Otherwise, ano na yung magiging basehan nung pinaka-ruling nila
sa substantive issues, sa legal and constitutional issues. Ilan po doon sa naging mga pahayag ng mga nagbigay ng kanilang paliwanag sa kanilang pagboto ay sinasabi nga nagsalita na ang Korte Suprema. Meron pa bang Supremer Court or more supreme than the Supreme Court? Kaya't a common theme was that kailangan... gumawa na lang kayo ng Supremer Court at saka kung matalo pa rin kayo, gumawa na rin kayo ng Supremest Court. Diba? Dilema. Din dahil nagsalita na po ang Korte Suprema. What do you say to that? Of course we know, and as a lawyer, I very well... alam mo pala Ditanggapin nyo na? Very well aware of the fact na ang Supreme Court natin is the final arbiter of controversies. Now, kaya lang, yung pakikialam mismo na nasobrahan ng pakikialam ng Supreme Court. Ha? Pakikialam? Paano nakikialam? Trabaho nila yan, hindi sila nakikialam. Trabaho talaga nila yan. Ay, questionable na yun eh. Hindi nga namumulitika sila, tapos pagbibintangan mo ngayon ng nakikialam? Ano? Hindi ko maintindihan saan siya kumuha niyang hugot niya kung sinabi niyang nakikialam ang Supreme Court. Palagi ko pong sinasabi, pagdating sa impeachment... Lawyer ka ba talaga? Dilema? Kasi malinaw ang Constitution na ang sole initiator is the House of Representatives at ang sole trier and judge ng impeachment, ng innocence or guilt of the respondent ay yung Senado. Klaro yan sa Constitution. Hindi ko sinasabi na never na makialam ang Supreme Court. Oh, sinabi mo pa kanina na nakikialam. Yes, pwede makialam ang Supreme Court, but only in clear... Ano ba talaga? Nakialam o hindi nakialam? Grabe no ito, babaeng ito. Cases of violation of the Constitution na talagang malinaw yung pagva-violate ng Constitution, and there is a... Alam mo, Dilema, hindi naman nakikialam ang Supreme Court. Trabaho nila na mag-decide kung sino yung tama sa mga interpretasyon. Because the House of Representatives has different interpretations compared to this Senate. Okay? Sa mga senador natin. Ngayon, nag-away-away na kung sino ang mas magaling. Ito bang Senado o ito bang House of Representatives? Kasi nga, hindi magkakaintindihan kung sino ang tama kung i-push through ba nila itong impeachment trial. Ngayon, in order for the country, the Philippines, nasa mabuti tayong kalagayan sa prosesong ito, yan na po papasok ang Supreme Court. Okay? Ang trabaho ng Supreme Court, magde-decide, sila yung mag-interpret sa i-final na impeachment. Kung ito ba ay matutuloy o hindi matutuloy. Okay? Sila yung magde-decide. Klarong-klaro yun. 'Di ba? Kasi kung hindi natin susundin ang Supreme Court, mag-rumble na tayo nito. Wala na tayong gobyerno. Sino nang susundin natin? Intindihan mo ba? Manifest grave abuse of discretion. I humbly submit na wala namang ganun dito sa kaso na to. The House, when it initiated, based on the existing provision of the Constitution and the existing rules of the House on impeachment, ay walang maling ginawa, walang violation ginawa. Paano? Supreme Court, sabi nila may lapses, may mga violations. Sundin rin natin yun. So paano mo masasabi na merong manifest grave abuse of discretion? So hindi dapat nakialam yung Supreme Court. At kung nakialam man, ay nasobrahan dahil nga anong ginawa? Redefine, minodify, o dapat naman silang makialam because they are part of the government. minodify yung mga rules. And lalo na,
yung pagdagdag ng requirements na wala naman sa Constitution. And I'm referring to sa pagdagdag doon sa doon sa The 7 kapag yung conditions. third mode. Pagdagdag po nila ng 7 yung conditions. one-third. Opo. Yung one-third adopted by one-third of the members of the House, kailangan pa Dilima, lawyer ka, di ba? Dapat alam mo yung basic. Pinaka-basic man yun na kapag Supreme Court na ang magde-decide, wala na yun. Tapos na. Basic yun. Hindi mo alam yun. Dilima. Kahit nga first year ng law, mga first year law students, alam nito. Basic nga daw, bigyan muna ng kopya yung respondent at even yung mga evidence, kailangan daw ipakita rin sa kanya at ipasagot. Magiging mahirap na masyado in the future. Hindi, kayo lang nahihirapan. Kasi hindi po natupad ang gusto nyo. Kami okay kami. Kung hindi yan ma-reverse, yung pag-impeach. Hindi talaga yan ma-reverse kasi ayaw ng at least ang Supreme Court nakikinig sa taong bayan, di ba? Hindi talaga yan ma-reverse. Kasi bakit sa level pala? Bakit na-imber na kayo kung hindi ma-reverse? Natural lang yun Irespeto nyo. Ng plenary ng House ay pasasagutin mo na siya. Kaya nga may korte, which is the Supreme Court. Nandyan na ang pagsagot niya. And in fact, nagsimula na yan. Pinasagot na yan ng Senado as an impeachment court. Matulog ka na. Stress ka na. Wala ka pang tulog, di ba? Yung pag-file ng verified answer, although ad cautelam on the part of respondent VP Sara. Alright. So, mali yung nagdagdag ng requirements. Maraming salamat po sa inyong oras. Di ba? Maraming salamat, Dilima. Mas paano yan? Kahit anong argumento nyo, wala Hindi nyo susundin sa Kasi, naiintindihan natin na nagkaganito sila kasi wala na. Nagpapanik na sila ngayon. Kasi si VP Sara, patungo na ito sa pagiging presidente sa 2028, di ba? Kawawa si Dilima. Okay, so kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga narinig niyo. O kayo ba'y sang-ayon kay Dilima? Okay? Usap-usap tayo sa comment section. And guys, don't forget i-like, i-share itong video na ito para marami po ang makaalam sa katotohanan. And sa mga ngayon lang nanood dito sa aking vlog sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Wala pong bayad yan. Updated pa kayo. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And as what VP Sara said, God save the Philippines. Bye-bye.